Hello. Hello. Okay, good morning ho. Happy Father's Day sa mga tatay at sa mga lakihan. Ano ho. May tanong ho ako sa inyo. Ano ho. Sa buhay ba ninyo, merong mga nakikita father figure personally sa buhay ninyo? Ano ho. Sa akin, meron akong 5 kalalakihan na tinitingala bilang tatay personally sa buhay ko. Unang-una yung lolo ko sa tatay sa father side, si Nicanor Alfafara, Ito ang tingin ko dito, the legendary father, Kaya ko siya tinawag na legendary father kasi achiever tong lolo ko retired lieutenant colonel siya ng PAF, Philippine Air Force. Lumaban siya, nakipagbakbakan nung World War II. So, parang siya yata yung unang piloto na nakapagpalipad yata ng eroplano dun sa probinsya nila sa Cebu. Hindi ko alam kung yun yung mga So, ang tawag sa kanya, aviator daw. So, sabi ko, ayos to si Lolo Astig, cool, the legendary father. Yun ang naiwan na imahe ko sa kanya. Pero, actually, namatay agad siya noong 1988. I was 8 years old during that time. Pero ang naiwang clear memory sa akin, nung lolo ko, nung bonding moment namin, pagkasama ko sa kwarto, nakikinig siya ng mga sounds niya. Tsaka pag nilalabas niya ako, kasi ako pa lang yung, ako lang yung apo niya kay Papa noon na maliit So, nilalabas niya ako, parang kasi laki ko yung pangalawang anak ko, 5 years old ako. Lumalabas kami, pumunta kaming Plaza Fair. Ayan, dun sa may Carriedo yata yun, parang SM po ito, Yun yung mga naiwang alaala ko sa kanya until suddenly namatay siya when I was 8 years old. So, nilibing siya doon sa libingan ng mga bayani and I was proud kasi sabi ko, wow, astig tong lolo ko legendary, sabi ko gano'n, Pangalawang tatay na naiwan sa aking alaala, ito patay na rin, yung lolo ko sa father side. So, yung isa ang pangalan, Nicanor, ito Jose. Actually, kaya naging Jonic ang pangalan ko pinagdikit. Jose, tsaka Nicanor. Di ba? Parang teleserye yung pangalan ko, mga kapatid. Pero syempre, ginawa na lang ng nanay ko, Jonic na lang, para hindi ako magmukhang sinaunang tao. Ang pangit naman siguro, ano pangalan ng pastor niyo? Jose Nicanor. Ayan, So, kaya nangyari itong pangalawa naman, simple lang tong lolo ko hindi man yata siya nakatapos ng pag-aaral. Pero ang tawag ko sa kanya, yung isa legendary, ito, cool father. Kasi ito, driver ito Yung isa piloto, driver ng aeroplano, ito driver ng Rabbit, Philippine Rabbit. Ang Philippine Rabbit, pinakamalaking rabbit yan sa buong Pilipinas kasi 50 kataon na isasakay niyan So, ayan, driver siya noon, pero doon din ako sa kanya na incline na hangaan siya ng mag-drive to the point nung bata ako, nangungulekta ako ng mga ticket ng mga bus. Kasi nga sa paghanga ko sa lolo kong ito. So, siya yung cool father. Actually, pagdating sa mga kalokohan, parang siya yung pinaka-konsentidor sa lahat ng naging father figure para sa akin. Kasi may fish pond kami sa probinsya, pinagbiladan ng palay, Bakate. So ang bilin nung kanyang asawa, yung lola namin, wag kayong maliligo dyan. Nung namalengke yung lola namin, sabi ko dun sa lolo ko, dalawa kami ni Jerol, swimming kami. Sabi ng lolo ko, sige, bilisan nyo. Wag lang dumating yung lola. Ligo kami ng angkati, kahit Makati, ligo kami. Nung dumating na yung lola ko, ayan na, nagtatatalak na, pinagalitan yung lolo ko. Hindi siya nagalit, tawa lang ng tawa. Ang sabi ng lola ko, ang tanda-tanda mo, konsentidor ka. Tumawa lang yung lolo ko, sabi niya, hayaan mo para matuto sila lumangoy. Ayan, para sa akin siya yung cool father. Pangatlong tatay na nag-iwan ng impression sa akin, yung tiyuhin ko. Yung kapatid ni mama, nag-isang kapatid niya lalaki. Itong tiyuhin kong ito, talented sa gitara, talented sa music, pati sa sports, sa basketball, pati sa pati sa carpentry magaling, sa pagtatanim ng palay, magaling, maangas, pati sa pag-inom ng alak magaling. Doon ako na parang siya yung pinaka-inidolize ko sa lahat ng father figure Biruin niyo, wala akong katalent-talent sa music, pinili kong matutong mag-gitara. Doon, dahil sa kanya, nahilig ako sa rock music Kasi pinapatugtog lagi nung bata ako. Guns N' Roses, Metallica, Bon Jovi. Sa kanya ko nakuha. So ito naman, itong tiyuhin ko, talented father naman ang ko rito, ang tingin ko sa kanya.
Pang-apat na tatay na nag-iwan sa akin ng impression, yung biyanan ko. Si Tatay Jerry. Itong biyanan kong ito, pagka pupunta kami sa bahay, sa Malanday, minsan mag-aalas 12 na, nagtatrabaho pa eh. Kasi ang trabaho niya, machine shop, nagtotorno. So ang sipag niyang magagagawa, tapos minsan magbabanding kami, magkwekwentuhan kami. Mabait talaga siya eh. Ang naiwang impresyon sa akin kay tatay, the hardworking father. Ayan, pero ito na yung pinakahuli, si Papa. Si Papa naman, ang naiwang impresyon sa akin nung bata ako, pag doon kami sa bukid, naglalaro kami lagi sa damuhan. Pag darating siya, kaming tatlong magkakapatid na lalaki, sabay-sabay tatakbo, si Papa, nandyan na. Ayan, nung nagbinata na kami, pag darating siya, si Papa, takbo na. Ayan. Tinataguan na namin. Nung bata kami, inahabol namin. Ngayon, tinatakbuhan na namin eh. Ngayon tumanda naman na, si Papa, alis ka na. Nakukuitan na kasi, hindi, biro lang. Pero alam niyo, ang naiwang impression sa akin sa tatay ko, nung high school kami, ako tsaka yung pangalawang kapatid ko, ang dami kong kaso sa eskwelahan. Andun yung kaso na nanuntok ako, andun yung nakabasag ako ng bintana, andun yung kaso na may fraternity kaming nasalihan, may rumble kaming involved. Actually, i-kick out na kami nung may-ari eh. So pinapatawag ang parents, sabi nung nanay ko, ikaw na pumunta, nakakahiya eh. Si Papa yung taga-salo nung kahihiyan eh. So ito na minsan, ito na in-interview. Actually, third year ako, 1 buwan akong suspended sa school. Di wala na ako natutunan. Kaya na lang ako nakapasa ng third year sa pangungopia, mga kapatid. So, sabi ko, ito na, hinarap kami nung may-ari nung school. May-ari ito ng school, hindi lang yung principal tsaka yung director. Nandun lahat sila. May-ari ng school, biruin nyo dun sa harapan ng meeting, nilait-lait kami nung may-ari ng school. Dito ko na-appreciate yung tatay ko. Sa sobrang panlalait niya at pagtetreten niya sa amin, itatanggalin ko yung mga anak ninyo. Si Papa tumayo, kinalabog yung mesa. Pak! Hinampas yung mesa, halos itataob na eh. Tapos, napagsalita kami ng masama ng may-ari, namura ho niya eh. Ginanon din ni Papa eh. Actually, nag-slow down, nag-cool down yung may-ari. Yun, tuloy pa rin kami sa pag-aaral, mga kapatid. Alam niyo, after that, ang memory sa akin, sabi ko, ito yung dapat na the best na tatay. Yung ipagtatanggol ka sa harap ng demonyo, kapatid. Hindi ko sinasabing demonyo yung may-ari ng school, yun talagang ipaglalaban ka. Alam nyo, sabi ko, si Papa, kahit hindi tanggol ang pangalan niyan, ipagtatanggol ka yan. Tama po ba, mga kapatid? Alam nyo, ang tatay nyo, ganyan din eh. Kahit hindi tanggol ang pangalan niyan at kahit hindi batang Quiapo yan, batang gentleman yan, ipagtatanggol ka niyan sa harapan ng kahit anong kademonyohan. Tama po ba? Actually, ang tatay na ideal, yung ipaglalaban ka at ipagtatanggol ka sa anumang uri ng kademonyohan. Pag ang tatay bad, ganito eh, tuturuan ka ng kademonyohan. Yan. Pag ang tatay tinuturuan ng anak ng kademonyohan, bad yan eh. Pag ang tatay ginagawa ng kademonyohan ng mga anak, bad lalo yan. Pero pag ang tatay, ipinaglalaban ka sa anumang uri ng kademonyohan, okay yan. Actually, yan yung topic natin ngayon. Yung tatay na ipinaglaban sa demonyo, yung kanyang anak. Ito po yung ating title, The Father's Cry of Faith, which is found in Mark 9:14 to 28. Okay, tingnan natin Number 1, merong 4 na bagay itong kwentong ito. Ayan. Actually, tingnan natin yung outline muna. Number 1 dun sa outline, there are 4 things na pwede nating makuha dito sa kwentong ito. Number 1, ito po, from verses 14 to 15 nung Mark 9, it tells us about the coming down of Jesus Christ from the mountain of glory. So basahin natin yung verses 14 hanggang 15. Ito ang nangyari. Sabi po rito, when they came down to the other disciples, actually saan nanggaling si Lord? Sa mountain of transfiguration. Sinama niya yung tatlo, si Peter, si James, and John, para makalanghap naman ng sariwang hangin, para naman magkaroon siya ng clear internet high-speed connection patungong langit. Kasi during that time, nung nasa taas si Jesus Christ sa bundok ng Transfiguration, pansamantalang nag-transfigure ang ating Panginoon. Nag-ibang anyo, nagliwanag.
to the point na na-realize nung mga tatlong alagad niya that Jesus Christ isn't ordinary man. Ano ho? So nakita nila, hindi lang tao to eh. Diyos to eh. Ano, kasi nag-transfigure eh. Tapos doon dumating si Moises tsaka si Elijah. So imagine niyo yung saya ng ating Panginoon. Imagine niyo yung kanyang pagkakaroon ng full charge connection sa langit. Kasi kahit papaano, sawa na siya sa kakalanghap ng hangin, sa pollution, sa mundong ito, sa problema ng tao. Pero this time, dun sa Mountain of Transfiguration, nakalanghap siya ng fresh air from heaven. Ayan. Nice connection from heaven. So, ang ginawa nila, bumaba na sila para ipagpatuloy natin Panginoon yung kanyang ministry. So, ano nangyari? They saw a large crowd around them. Nakita ni Jesus Christ, tsaka nung kanyang tatlong kasama, yung 9 na alagad na naiwan na maraming taong nagsisipalibutan sa kanila. At sino-sino itong mga taong ito? No? The teachers of the law are arguing with them. So nakita natin Panginoon na nakikipagdebate, yung 9 na alagad na naiwan niya doon sa mga abogado, sa mga teachers ng law, tsaka ng scripture. Sa verse 15, ano po ang karugtong? Ito po ang sabi, next verse. Verse 15. As soon as all the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder and ran to greet Him. Ano? So nung nakita ng mga tao, yung ating Panginoon, natuwa raw sila. Napuno sila ng kamanghaan, tumakbo sila papalapit kay Lord at binati. So ito na nangyari. Imagine this, church. Kagaling mo lang sa bakasyon, pagbalik mong Maynila, problema agad sa trabaho, haharapin mo. Kayo mga bata, after ng bakasyon, after nyo magtanggal ng stress kasi katatapos ng final exam, pagbalik nyo sa school, andyan na naman yung haba ng pila ng enrollment at andyan na naman agad yung terorista mong teacher. Ayan, problema agad ang kinaharap ng ating Panginoon. Okay, next, sa outline natin, ano yung pangalawa? No? Pangalawa, ano na nangyari? Ito na. Dito sa verses 16 to 19, Mark tells us about the frustration of Jesus. Ano yung issue? Bakit ang daming tao nagkukumpulan at nakikipagtalo dun sa naiwang alagad? Basahin natin yung verses 16 to 19 at ganito po yung sinasabi. Okay, no? Sabi natin, Panginoon, what are you arguing with them? Ano yung pinagtatalunan mo sa mga kanila? Ano yung pinagdedebatehan ninyo? Ano yung pinag-uusapan ninyo? Sa verse 17, ito po ang issue. A man in the crowd answered. Ito yung tatay. Sumagot. Sabi niya, Guro, dinala ko sa inyo yung aking anak. Ano yung issue ng anak? Sinasapian ng demonyo. Okay. Ano yung simptomas, mga kapatid? Ano ho? My son who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. Ayan. Pagka ang tao raw o ang bata raw hindi na nagsasalita, sinasapian daw yan ng demonyo. Pero ngayon, hindi naman talaga necessarily na kapag hindi nakakapagsalita ang tao, dinidemonyo. Nung araw yun po yung kanilang paniniwala. Pero in this case, it is positive that this boy is demon-possessed. Okay, sa verse 18, ano po ang karugtong? Ano yung simptomas? Kapag ka umaatake raw yung demonyo, ano nangyayari? Bumubulagta raw yung bata sa lupa. Bumubula ang bibig at nagngangalit ang ipin at naninigas. So yan yung mga simptomas ng demon possession. 4, actually 5. Hindi nakakapagsalita, bumubulagta, bumubula ang bibig, naninigas, tsaka nagngangalit ang ipin. So sabi nung lalaki, I ask your disciples to drive out the spirit, but they could not. So ang problema ng tatay ito, Panginoong Hesus, bakit yung mga alagad mo parang incompetent, parang hindi yata trained, na nung pinakiusap ko sa kanila na alisin ang demonyo doon sa anak ko, hindi nila kaya. Pero take note of this. Alam nyo ba that prior to this event, to this situation, the 9 disciples had an experience that they were able to drive out demons. Oo. Nung sinend sila ng ating Panginoon 2 by 2, anong report nila pagbalik? Panginoon, ang galing. Nangaral kami, nakapagpagaling kami ng mga may sakit, nakapagpalayas kami ng demonyo. Pero bakit dito, sa pagkakataong ito, hindi nila mapalayas ang demonyo?
O ano kayang dahilan? Abay, malamang siguro, itong demonyong kinaharap nila, ibang level. Pwede. Ano? Siguro yung nakaharap nilang demonyo, yung mga napalis nila noong una, mga junior demons lang, mga demonitas lang, pero siguro ito mga senior demons ito. Na pwede ito pang professional lamang ang mga nakakapagpalayas nitong demonyong ito. Parang yung sa mga TV sila Ed Kaluwag, mga kapatid, ganun po ba, no? Ayan. So, ito na nangyari. Hindi namin mapalayas eh. So siguro, kung i-imagine ninyo yung senaryong ito, si Mateo, sasabihin niya, sa pangalan ni Jesus, umalis ka, demonyo ka. Sasabihin ng demonyo, weh. Pero mo tinatawanan sila, oh. Siguro sabi ni Judas, Mateo, umalis ka dyan. Ako magpapalayas dyan. Ang hina ng inyong kapangyarihan. Siguro sabi ni Judas, demonyo, lumayas ka. Sabi ng demonyo, demonyo ka rin. Sabi mo, si Judas, ginanon, mga kapatid. Siguro sabi ni Judas, paano mo nalaman? Biruin mo, hindi nila mapaalis nung siyam. So, ano nangyari? Sa verse 19, let's further read. Ano sabi natin pa rin? Ito yung words of frustration ni Jesus. Oh, unbelieving generation. Ano sabi niya? Oh, ang hihinang mga pananampalataya ninyo. Sabi niya, hanggang kailan na ako mananatili sa inyo? And how long shall I put up with you? Sabi ng Panginoong Hesus, bring the boy to me. Ayan. Doon tayo sa outline, Arvin. Alam niyo, church, yung immediate action, ang sagot po, para ikaw ay hindi mauwi sa pessimism and despair is immediate action. Ito nga ako sabi ko, the best way to avoid pessimism and despair is to take action immediately. Alam niyo si Jesus Christ, papunta na into becoming a pessimist and a desperate person. Kasi nakita niyo yung sabi niya, oh, unbelieving generation, hanggang kailan ako mananatili sa inyo? Hanggang kailan ko kayo tuturuan? Hanggang kailan ko kayo pagsasabihan? Hindi ba kayo naniniwala? Sabi ng Panginoon, ang tigas ng ulo ninyo, ang hina ng faith ninyo. So para ma-avoid kay Jesus Christ yung pagiging pessimistic and desperate, gumawa siya ng action. Ano sabi niya? Bring the boy to me immediately. Halika na, dalhin niyo dito yung bata. Ano pa po nakalagay dyan, Vin? Sabi ko pa po karugtong, church. Ito na po ang nangyari. Sige, pagdating sa verses 20 to 27, kinausap personally ng Panginoon yung tatay. At dito nagbuhos ng emotions, ng feelings yung tatay towards his son. Let's read yung 20 hanggang 27. So ito na, dinala na kay Lord yung bata, pati yung tatay, lumapit na. So they brought him, ayan, dinala yung bata. When the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into a convulsion. Nung nakita agad ng bata si Jesus Christ na sinasapian yung demonyo, parang nagparamdam agad Kinumbulsyon agad yung bata Nangisay, bumagsak sa ground, umikot-ikot, nagbububula na naman yung bibig. So sabi nung tatay sa verse 21, nag-usap sila ni Jesus Christ, ito sabi ng Panginoong Hesus sa tatay, gaano katagal na siyang ganito? Ito nakakalungkot na sabi ng bata. Ay nung tatay, from childhood, he answered. Nakita niyo dito yung bilang magulang, hindi lang bilang ama, bilang magulang, napansin niyo po ba rito yung kalungkutan nung tatay? Kasi para kumbaga yung tatay dito, nakikita niya yung anak niya, nandito, ikukumpara niya doon sa anak ng kumpare niya, yung anak ng kumpare niya, ito na yung level Yung anak niya, alagain pa rin, pero yung anak ng ibang tatay, independent na, hindi na dependent, nag-aaral na advance, nagtatrabaho na, hindi na inaalagaan, yung anak na nagbibigay sa parent, pero ito, yung tatay pa rin ang nag-aalaga, nagte-take care. Natin niyo dito yung desperation ng tatay, yung kanyang frustration sa situation niya, tsaka yung kanyang sobrang awa dun sa kanyang anak. Na siguro ini-imagine na sana yung anak ko walang sakit. Siguro kung yung anak ko walang sakit, nakakapagtrabaho na, kapag ganito na.
Hindi, ako, challenge ko ito no, sa mga bata. Make your parents proud. Oo. Kung kaya niyong umangat ng level, puntahan niyo agad. Listen, mga kabataan, huwag kayo mamuhay bilang immature and sobrang dependent na tao sa magulang ninyo. Kung pwede niyong sarilinin yung buhay, kung pwede niyong magsarili, kung kaya niyong gawin sa sarili ninyo, at kung kaya niyo nang umangat sa buhay ninyo, go for it. Kasi that is the only way to make your parents proud of you. Yung makita kayo ng magulang ninyo na kaya nyo na sa buhay, nakakapag-aral na kayong mag-isa. Ang pangit naman siguro kung high school ka na, hinahatid sundo ka pa rin sa school. Tama po ba? Yung bang kaya mo nang magluto, magsaing, ng sarili mo. Di ba't ang sarap no? Pero sa kaso nito, yung anak niya, ganun pa rin. Alagain, kailangan focus, time-consuming, lalo na pagka umaatake ang demonyo. So nakita natin dito yung frustration ng tatay, yung kanyang sobrang awa doon sa kanyang anak. Sabi pa sa next verse, ito na nangyari. It has often thrown him into fire or water to kill him. Biruin nyo, ito palang ginagawa ng demonyo doon sa bata. Pagka pala may nagsisiga, dumadive sa apoy yung anak. Pagka pala may nag-iihaw ng barbecue, dumadapa sa ihawan yung anak. Tinatapon daw yung sarili sa apoy O kaya kung minsan, pag may tubig, siguro pag may kanal, tampisaw agad, linulublob yung ulo, nilulunod yung sarili. And nakita po ninyo dito, sabi nung tatay, but if you can do anything, take pity on us and help us. Ayan. Actually, itong salita nung tatay, iba na Sabi niya sa Tagalog, ngunit kung may magagawa kayo, maawa ho kayo sa amin at tulungan niyo po kami. Nakita po ninyo yung salitang but, yung ngunit. Di ba't parang sa English term, timid. Pag sinabing timid, mahiyain, mahinang pananampalataya, alanganing paniniwala. Ganyan Sabi niya, but, ngunit kung may magagawa kayo. Actually, kaya nga pagdating sa verse 23, basahin natin, nirebuke siya ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, inulit if you can, si Jesus. Ano sabi mo? If you can. Ang ginawa ng Panginoon, nirebuke ni lalaki. Sabi niya, guy, hey, Brad, tol, pre, sabi ng Panginoon, parang wala kang tiwala sa akin If you can, sabi mo. Church, may tanong po ako sa inyo, Saan nakuha nung tatay yung alanganing pananampalataya? Malamang doon sa siyam na alagad. Kasi yung siyam na alagad, hindi na palayas yung demonyo So malamang itong tatay na ito, dahil sa nakita niya na napahiya yung siyam na alagad na hindi kayang alisin ang demonyo doon sa anak niya at hindi kayang talunin sa debate yung mga teachers of the law, siguro pati yung pananampalataya na itong tatay na ito, affected na rin kay Jesus Christ na wala naman talagang kinalaman sa issue. Kaya tuloy yung pananampalataya na itong tatay na ito, nag-alangan na pati kay Lord. So ano sabi dito, Sabi ng Panginoon, tinuruan siya ng faith Everything is possible for him who believes. So ang sabi ng Panginoon, hindi, huwag mo kasabihang but, pero ang lahat ay pwedeng mangyari sa naniniwala. Pagdating ng verse 24, ito na, sumigaw yung tatay. Immediately, the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. Nakita niyo po nito, yung sincere and honest but timid faith of the father. Sincere na inamin niya, honest na talagang inamin niya kay Lord na aandap-andap po, pugak-pugak yung faith niya, timid, in a sense na nagsabi siya ng but, ngunit, pero ito yung kanyang resolution, I do believe. Naniniwala naman ako, Lord pero tulungan mo kung malagpasan ko yung unbelief ko. Biruin niyo, church, ito palang tatay, nasa bingit na pala ng pagiging atheist. Nasa bingit na pala ng taong walang kapanampalataya sa ating Panginoon.
Kasi sabi niya, help me to overcome my unbelief. Hindi niya sinabi na, help me to overcome my weak faith. Ang sabi niya, unbelief eh. Ibig sabihin, hindi talaga siya naniniwala eh. Grabe, no? Pwede pala yung ganyan. Alam mo, minsan sa tao nangyayari yan eh. Sa sobrang dagok ng buhay, sa sobrang hirap ng buhay, sa sobrang desperation ng buhay, sa sobrang pagsubok ng buhay, minsan nawawala na yung faith natin kay Lord. Pero pwede ba, church, na kahit na some small spark of faith, pwede bang pakitaan mo yung ating Panginoon at sabihin mo sa Kanya, Lord, ito lang yung faith ko, isang small spark lang, pwede bang palakihin mo? Actually, yan ang ginawa ng ating Panginoon dito eh. Small spark of faith lang ang meron tong lalaking ito, but Jesus Christ helped this man, no, to make his faith bigger and bigger and bigger. Ano sabi natin Panginoon? Ang mga tao na may pananampalataya, kahit nasa parang small mustard seed lang yan, sabi niya eh. Pero pwedeng lumaki yan. May possibility, may potential na lumaki yan, sabi ng Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? So anything na may pananampalataya tayo sa ating Panginoon, kahit maliit man yan, i-cultivate natin. Palakihin natin. At kung hindi mo kayang palakihin sa sarili mo, ask the Lord to make your faith bigger, grower, and stronger, mga kapatid. Ano? Sa verse 25, ito po ang ginawa ng ating Panginoon. When Jesus saw that the crowd was running to the scene, ayan, nung nakita niya yung mga marites lumalapit na, ay, daming mga tao lumalapit na. Alam niyo ginawa ng Panginoon? Pinalayas niya agad yung demonyo. At ang sabi, you deaf and mute, ikaw bingi at piping espiritu, he said, I command you to come out of him and never enter him again. So sabi ng Panginoon, ikaw bulag, bingi at piping demonyo, lumayas ka na sa batang yan, huwag ka nang balik dyan. Ito po ang tanong ko. Bakit kaya pinaalis ni Jesus yung demonyo sa konting witnesses lang, hindi dun sa maraming mga tao? Kasi nakita ng Panginoon yung motibo ng mga tao eh. Na kaya sila nandun, gusto nila makakita ng miracle. Actually, hindi dapat ganoon ang tingin natin kay Lord eh. Hindi ka dapat pupunta kay Lord para lang makakita ng miracle. Hindi kaya ka pupunta kay Lord kasi willing mong isurrender yung buhay mo sa Kanya. Kaya ka pupunta kay Lord kasi meron kang hinihilingi sa Kanya. Hindi yung para Lord, i-entertain mo kami, sige, pakitaan mo nga kami, palayasin mo tong demonyong ito. Ganun yung mindset ng mga tao eh. Ayan, magpapakita na naman ng mga unbelievable feats yung ating Panginoon. Tignan natin, takbo. Eh, ang problema, pagbalik nila, okay na yung bata. Ano? Sa verse 26, ito po ang nangyari ulit. Ayan, the spirit shrieked, convulsed him violently, and nagpapapalag-palag na, and came out. And the boy looked much like a dead corpse that many said, he's dead. So yung bata, nangisay, tas tumigil, sabi ng mga tao pagdating, hala, patay na yata. Sa verse 27, ito po yung kanyang karugtong ulit na nangyari. But Jesus took him by hand and lifted him to his feet, and he stood up. So nung nakita nilang walang mali yung bata at binangon ng ating Panginoon, tumayo. Mga kapatid. Okay, ano ba nakalagay doon sa outline ulit? Ano? Yung susunod, ito na ang nangyari. Magaling na yung bata, naayos na yung faith ng tatay, ito na. Everything is all right na. Ano? Ano po yung pang-apat na part ng kwento? Listen to this, church. Ano? Ito pa. Mayroon pa isang lesson dito. No? To approach things with a spirit of hopelessness is to make things hopeless. Ito yung problema nung tatay eh. He approached things with his spirit of hopelessness. Ano sabi niya kay Lord? Panginoon, ngunit, kung may magagawa kayo, maawa kayo, tulungan mo kami. Nakita na to, in-approach niya ng hopelessness yung issue niya, yung situation niya. So, ang mangyayari sa'yo, magiging hopeless ka. Mabuti na lang, bagamat hopeless yung kanyang spirit, si Lord mismo, no, yung umayos sa kanyang problema. Actually, dito ko nakita yung yung kabutihan ng ating Panginoong Hesus eh. Pag si Lord pala trumabaho, complete package. Hindi lang niya pinalayas yung demonyo sa bata,
tinuruan pa niya ng pananampalataya yung tatay. Actually, akala natin dito sa kwentong ito, yung bata lang ang may problema. Hindi. Yung tatay may problema sa pananampalataya. Kaya ang ating Panginoon, kapatid, pagka ang isang tatay lumapit kay Lord, hindi lang yung tatay at yung anak ang anak ang aasikasuhin niya. Yung issue ng buong family ang aayusin ng Panginoon eh. Nakita niyo to? Pinalayas ng Panginoon yung demonyo, inayos ng Panginoong Hesus yung pananampalataya nung tatay. Pinalakas. Dati aandap-andap na lang, pupugak-pugak na lang. Ngayon, talagang ang laki-laking pananampalataya na nung tatay niya kasi nakita niya kung paano pinalayas ng Panginoong Hesus yung demonyo. Next, yung pang-apat. Whenever God's servants disappoints us, we should press our way to Jesus because He never disappoints us. Tandaan po ninyo, na-disappoint yung tatay sa alagad. Pero, he pressed further towards Jesus. At inamin niya na maliit yung faith niya. At ang maganda, Jesus never disappoint the Father, mga kapatid. Alam niyo, church, ganyan din kuminsan nangyayari sa mga sa mga taong wala pa kay Lord eh. Kaya kuminsan ayaw nila maniwala kay Lord dahil sa mga alagad, dahil sa mga disciples. Kasi mga disciples, nakakatisod. Kasi yung mga disciples, parang hindi yata sa standard ng Panginoon yung buhay nila, yung lifestyle nila. Kaya, magki-Christian pa ba ako? Kasi parang mas mabait pa ako sa pastor nila eh. Minsan yun ang katwiran eh. Lalapit pa ba ako sa church? Ganun eh. Parang mas mature pa ako sa elder nila eh. Ganun na minsan, ganun ang katwiran mga kapatid eh. Pero church, listen to this, guys. Kung sakaling natisod ka sa tao, sa alagad ng Diyos, ibahin mo, tingin mo kay Jesus Christ. Totoo yan. Madidisappoint ka sa pastor, sa elder, sa diakono, maging sa mga Christian. Pero wag sila tignan mo. Mag-press further ka towards Jesus at doon kay Jesus Christ, makikita mong satisfaction ng pananampalataya mo. Tama po ba, mga kapatid? Okay, next. Ano ba yung last na Ano ba yung cause? Sa tingin nyo, church, may tanong ako sa inyo. Bakit kaya hindi nagawa nung 9 disciples palayasin yung demonyo doon sa bata? Okay. Siguro inisip natin, malamang, sabi ko nga kanina, baka mas malakas yung demonyo nasa bata eh. Yung pinalayas nilang demonyo, baka ano lang yun eh. Baka ligaw na kaluluwa lang eh. Ayan, Baka pang ano lang yun eh, pang mga vlogger event lang yun eh, yung mga ganun eh. Pero alam nyo, church, ito ang sabi ng Panginoon eh, from verses 28 to 29, ito po yung sabi ng Panginoon. Tingnan po ninyo ito, Nung natapos na yung pangyayari, nasa loob na ng kwarto yung mga alagad pati si Jesus, they went indoors. After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, sabi ng mga alagad yung siyam, Lord, bakit di namin mapalayas yung demonyo? Ano kayo sagot? Sa tingin ninyo, kulang kasi kayo sa ligo. Anong ganun ba yun, kapatid? Kulang kayo sa ritual. Ayan. Kulang kasi kayo sa sigaw sa demonyo. Ayan. Kulang kasi kayo sa kabanalan. Actually, tingnan natin yung sagot ng Panginoon. Verse 29. Sumagot yung Panginoon, he replied. Alam mo sabi ng Panginoon? This kind can come out only by prayer. Ha? Siguro sabi ni Mateo, Panginoon, nagsisi pa ako ng kasalanan ko eh. Kung ano-anong pinagsasabi ko, kung ano-anong mga ritual ginawa ko eh. Prayer lang pala. Siguro sabi ni Thomas, Panginoon, nagbasa pa nga ako ng scripture kung ano-anong ginawa kong memory verse, pinagsasabi ko, Panginoon eh. Pinagpag ko na nga yung bata, Lord, di pa rin lumasyon. Prayer lang pala. Siguro sasabihin ng isang alagad, Panginoon, kung sumalok pa ako ng holy water, Lord, pinainom ko pa yung bata, tapos prayer lang pala, Lord. Kung ano-anong ginawa kong pausok-pausok, kung ano-anong ginawa kong pahid-pahid, kung ano-anong tapos prayer lang pala. May tanong ako sa inyo, sino yung nag-pray sa kwento? Alam niyo kung sino? Yung tatay. Yung tatay. Yung prayer na honest, yung prayer ng isang tatay na nasasaktan sa kalalagay ng kanyang anak, ayan yung nakapag-touch sa heart ni Jesus
to drive out that demon, kapatid. An honest, sincere, but timid prayer. Yun lang pala. E paano pa kaya kung strong faith of prayer yung pinakita ng tatay? Actually, baka hindi na kailangan si Jesus Christ para lang mapalayas yung demonyo. Talagang faithful yung talagang ano yung tatay. Kasi ang sabi ng Panginoon, hindi, itong demonyong to, sabi niya, alam niyo, kung itatranslate natin ito, kapatid, oy, siyam na alagad. Yung pinalayas niyong demonyo, yan yung pinakamababang level lang ng demonyo, hindi niyo pa kinaya. Prayer lang pala makakapagpalayas. Pero ang sabi ko nga, sino yung nag-pray? Yung tatay, yung hurting father, yung desperate father, yung honest, sincere, and timid father na mauuwi na sa pagiging atheist and unbeliever, kapatid. Yun yung panalangin niya, yun yung dininig ng ating Panginoon. Tama po ba? So guys, sana wag tayong ma-discourage na manalangin. Ano po? Ito naman, ang challenge naman sa atin, para sa ating mga Kristiyano, doon sa number 1 conclusion ko, dito na tayo matatapos. Listen to this. Ito makinig kayo sa akin, ano? Bilang Christian, God may give us authority, but unless we maintain contact with God through prayer, we may only become a man of words and not of power. Maniwala ho kayo dito, mga kapatid. Once na tinanggap mo si Kristo, once na kay Lord ka na, may anointing ka, may authority ka. Kaya lang ang problema, yung anointing, yung authority mo, minsan nangihina yan kapag hindi mo pre-practice at in-exercise sa pamamagitan ng prayer. Siguro itong 9 disciples, nagkaroon sila ng spiritual lapses eh. Siguro hindi na sila nagpe-pray, hindi sila na nagde-devotion. Siguro too much spiritual confident na sila, nakapagpalayas na kami ng demonyo. Siguro masyado na sila nagtitiwala hindi kay Kristo, sa sarili na nila. Kaya siguro nung time na may demonyo ulit sila na-encounter, wala, nilampahan sila ng grade 1 na demonyo, kapatid. Ibig sabihin, ganyan din tayo bilang Kristiyano, kapatid. Pabayaan mo yung faith mo, hindi mo exercise yung faith mo, mawawala sa iyo yung authority and anointing and power eh. Magiging man of words ka na lang, hindi na man of power. O, tama po ba, mga kapatid? Actually, ganito lang yan eh. Di ba't pag healthy ka, ano ginagawa mo? You eat healthy foods and you exercise your healthy body. Tama po ba? So by eating healthy foods, hindi ho yung pagkain ng mga mahihinang nilalang, ayan ano, and by exercising your healthy body, actually lalakas na lalakas palalo yung katawan mo. Ganyan din sa spiritual na buhay natin, kapatid. Okay, sa ngayon, spiritually high ka, spiritually strong ka, pero magkaroon ka ng lapses, pabayaan mo yung devotion mo, pabayaan mo yung prayer mo, pabayaan mo yung pag-church mo, pabayaan mo yung mentoring mo, pabayaan mo yung discipleship mo, pabayaan mo yung mga spiritual practices mo, pabayaan mo yung worship mo. I don't think na mananatili kang spiritually strong. Baka magaya ho tayo sa disciples, sa siyam na disciples. Yung kinder level na demonyo, nilampaso ho sila, mga kapatid. And then pinakahuling conclusion ko po, ito. Tayo po tumayo ngayon right now, kapatid. Ito po. Ito, alalahanin natin palagi ito tungkol sa panalangin. Prayer happens not because of the one who prays, but because of the one who hears. Ang ganda, di ba? Ang panalangin, hindi nakabase yan sa nananalangin. Ang panalangin, nakabase yan doon sa nakikinig. Kasi kung titignan natin, sobrang pangit ng panalangin ng tatay eh. Kung titignan natin, sobrang hina ng faith nung panalangin ng tatay eh. Biro mo, sabi niya, but. Siguro hindi rin natin masisi yung tatay kasi na-disappoint siya dun sa siyam na alagad eh. Meron naman siyang dahilan para humina yung faith. Kasi dun siya siyam na alagad eh. Kumbaga, yung pananampalataya niya, nayanig, natisod eh. Kasi doon sa pinakita nung siyam na alagad, kapatid. Pero nung si Christ na yung nakaharap niya, grabing ginawa ng Panginoon, no? Hindi lang yung demonyo ang inalis, pati yung unbelief ng tatay, inalis ni Jesus Christ.
So tandaan natin, church, ang panalangin, hindi yan dinidinig dahil magaling tayong mag-pray. Ang panalangin, na-answer yan, it is simply because of the one who hears, si God. Ano? Alam niyo, bilang Father's Day, ano-ano yung mga magagandang qualities na pinakita ng tatay? Alam niyo po kung ano? Yung kanyang honesty and sincerity. Talagang inamin niya, Lord, mahina faith ko. Lord, nayinig ako. Pangalawang magandang quality na ipinakita ng tatay, alam niyo po kung ano? Yung kanyang pagmamahal sa anak. Na kahit anong situation ng anak niya, bantay sarado siya. Kasi biruin niyo, church, yung anak niya pwedeng mamatay anytime eh. Kasi ano sabi? Tumatalon sa apoy, tumatalon sa tubig. Talagang papatay ng demonyo yung bata eh. Pero bakit hanggang ngayon buhay pa yung bata? Kasi nandun si tatay to the rescue. Yan ang magandang quality ng isang tatay. Yung to the rescue palagi sa mga anak. Ano? Pagdating sa parenting, magkaiba yung touch ni nanay at ni tatay eh. Si nanay, pagdating sa mga gentle na issue, si nanay yan. Pagdating sa tender love and care, si nanay yan. Pero pagdating na sa mga mabibigat na issue, si tatay na bahala dyan. Yung bang ipagtatanggol ka ni tatay laban sa demonyo, ipaglalaban ka ng tatay mo hanggang patayan, kapatid eh. Oo, minsan sabihin natin, may mga tatay na tayo na disappoint, ano? Minsan, siguro iba sa inyo, church, nagkaroon ng tatay na hindi magandang experience at relationship. Pero itong challenge ko sa iyo, anak, give your father second chance. O kung meron man na talagang wala na talagang tayong tatay, na wala ning tatay natin, wala na tayong tatay figure, meron kang tatay na nasa langit na hindi ka iiwan, na talagang ipagpapatayan ka laban sa demonyo. Doon sa swimming lesson nung anak ko sa Fatima, si Jenny, may nakausap na nanay doon eh. Yung anak niya, 3 lalaki, merong case, 3 silang special child. Pero hindi halata. Kasi inalagaan ng nanay. Tinerapy, pinasok sa school, talagang pinag-focusan siya. Ang payo niya, kailangan bilang parent, bilang nanay, maging focus kayo at firm sa ganitong situation. Nakalagay sa Facebook profile niya, mother of 3 amazing kids. Tinanong ni Jenny, nasa si tatay? Wala, iniiwan kami. Doon nadurog yung puso ko eh. Dapat pag kami anak kang ganun, di mo dapat iniiwan eh. Dapat ka lalo mong sasamahan eh. Alam niyo, church, minsan naiwan man tayo ng tatay natin, na-disappoint man tayo ng tatay natin, nilaglag man tayo ng tatay natin. Pero merong nag-iisang tatay tayong lahat na never, ever kang iiwan. Yan si Lord, kapatid. Yan si Lord. So, Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. Mahalin natin yung mga tatay natin hanggang nandyan pa yan. At tayo naman mga tatay, ako itong pressure sa akin eh. 30 years ago, ako yung naghahanap ng tatay figure. Ako yung tumitingin sa mga tatay. Ngayon pala, ako na pala yung tinitignan bilang isang tatay. Ano? So I pray din na sana maging mabuti akong ama, hindi lang sa aking 2 anak, bakus lahat ho sa inyo, mga kapatid. Tayo po yung manalangin. Father, thank you so much, O Lord, for this wonderful day. Salamat, Panginoon. Happy Father's Day, Panginoon, especially sa inyo, Father. Salamat, O Lord, dun sa pananampalataya ng isang desperate na tatay, Panginoon, na kahit na mahina, Lord, yung kanyang faith, Lord, nakinig kayo sa kanya. Lord, in-answer nyo, Lord, yung kanyang prayer. Lord, kung meron mga ama dito right now, Panginoon, ang nayayanig sa kanilang mga faith, I pray, Father, na mag-stood up sila, Panginoon, at ipaglaban ng kanilang family, Panginoon, mula sa kaaway. Na, Lord, bilang tatay, bilang mga kalalakihan, Lord, mag-take stand kami, manindigan kami sa tama, ipaglaban namin, Lord, yung aming buong family, mga anak namin, yung asawa namin, Panginoon. And I pray, Father, na palakasin niyo kami, Panginoon, bilang tatay, Panginoon, tatay ng tahanan, bilang
tatay ng church, sa mga elders, sa mga deacons. I pray, Father, for more spiritual strength, Panginoon, sa amin. Lord God, pinagpipray ko rin, Panginoon, ng inyong mga anak. If ever, Lord, na meron kaming issue, Panginoon, problema sa buhay, spiritual weakening, Panginoon, I pray, Lord, na palakasin niyo yung aming pananampalataya. Father, help us, O Lord, at salamat. Panginoon, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen.